Binabasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem at liban sa mga apostol. Lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki't maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay, ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, at ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang bunga talaga ng pag-ibig ng Diyos ay ang pag-aalay na sarili ng Panginoong Hesukristo at nagsanhi sa atin ng buhay, no, at kaligtasan. At syempre pa, iniwanan tayo ng alaala ng ating Panginoong Hesukristo, tanda ng kanyang pag-ibig. Ito ay ang banal na Eucharistia, no, na pumupunta tayo sa misa linggo-linggo. Pero sana, mas maganda rin naman na dalasan natin yung ating pagpunta. Katulad nga ng pagkain na kinakain natin, kailangan natin ng pagkain everyday, no? Bakit hindi rin na mas ugaliin natin, na mas madalas yung pagpunta natin ng banal na misa? Siguro, pangalawa rin, ay hindi tayo pupunta ng misa dahil parang obligado lang tayong pumunta ng misa. Bilang mga Katoliko, mahalin natin talaga ang misa kasi ang laman niyan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, no? Natututunan natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita at yung kanyang buhay, no? Natutunghayan natin sa pag-alay natin ng tinapay at alak. Dito po sa ating ebanghelyo, sabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman."
Kaya ang dating sa atin ito ay wala iba kundi buhay talaga. Buhay sa lahat ng kanyang mga pagkakataon. Buhay saan? Buhay sa sarili, buhay sa ating kapwa, no? Buhay sa ating Panginoon, ha? Pagkakataon ng pag-asa, no, na makapagdulot din ng buhay para sa ating kapwa. Yan ang tunay na kapangyarihan ng Eucharistia. Merong mga tao na obligado lang pumunta ng misa, pero kung talagang taos sa kanilang kalooban, magiging instrumento rin po sila ng ikabubuhay ng mas maraming tao, no? Halimbawa, at tumatanggap ng banal na Eucharistia ay naisasaloob niya lahat ng mga tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung si Kristo ay tagapagligtas, nagiging tagapagligtas din po siya ng ibang tao. At yun ang nais ng Diyos sa ating maging instrumento ng ikaliligtas ng ating kapwa. Kaya alina, magsimba po tayo, taos sa kalooban natin na makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung nababaon natin siya sa ating puso, isipan, kalooban, sa ating katawan din at kaluluwa, nagiging instrumento tayo upang maligtas din natin ang ating kapwa. Tapos last but not the least, sana po ma-dispose din tayo sa tamang pagtanggap ng banal na komunyon, no? Siguraduhin natin na tayo ay nasa state of grace, no? Ibig sabihin, handa tayong maging disipulo, handa nating tanggapin si Jesucristo sa ating buong buhay, at handa tayong maging mga instrumento na tagapagligtas, no, ng ating kapwa mula sa kasalanan patungo sa kanyang grasya. Kaya ang misa, napakaraming pwede talagang gawin para sa atin, no? Pinakagusto ko po sa lahat ay yung pagiging isa natin sa ating Panginoon. Si Kristo ay nasa ating katawan, si Kristo rin nasa ating kaluluwa. Hindi ba yan ang kwento na ng langit? Kaya wala ako iba naisip sa pagtanggap ng banal na Eucharistia kundi buhay. Buhay na nanggaling sa Diyos, at buhay din yung pwede kong ialay para sa ating kapwa. Kaya tayo po yung magdasal. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami, mahalin namin ito. Tanda ito ng grasya ng inyong salita na bibigay buhay sa amin, at tanda rin ito ng pagbabago ng aming buhay, na mag-alay ng aming sarili para sa ikaliligtas ng aming kapwa. Hubugin niyo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Amen.